May ikutan kaya ako dito kasi parang dead end yung dulo. Hopefully doon sa kabila may ikutan ako, no? Huwag niyong sasabihin, ano, paatras. Okay naman, ang start ng July natin, ano? Pangalawang load na natin ito, no? This July. So, ito yung company, no? So, lalagyan natin ito ng dalawang strap din, no? How are you, sir? Good, good, good. They said it's a tank, polyplastic tank. I don't know. Yeah. Good morning mga kapatid, mga brad. 4 kilometers away tayo sa ating drop-off location, ano, dito sa Mater, Wisconsin. Yung pinick up natin na lumber sa Alberta, i-deliver na natin ngayong umaga. So malapit na tayo. Ang ganda ng mga kakahuyan, ano. Ayan, oh. Nakakatakot lang dito pagka yung ano, yung dawn and dusk, ano, madaling araw kaya sa hapon, baka may mga hayop dito na tumatawid, ano. Kasi ano yung kakahaw yan, ano. Medyo parang forest na kaunti, maraming puno. Nandiyan ang mga ano, mga deer, ano. Biglang may tatawid dito na deer, naku po. Ayan, malapit na. 1.5 kilometers. Bali, nasa bandang kanan siya, tabi ng highway. May sumusunod na truck sa atin. So, magbibigay tayo ng signal na tayo ay kakanan. Ano? So, makikita nyo dyan, walang shoulder ito, no? So, pagka ikaw ay nasiraan dito ka mag-i-stop sa gitna. Kailangan mo ng triangle ka agad, ano? Pero doon ka dadaan sa kabila, ano, wag dito dahil delikado. Although 55 miles per hour dito, pero gaya ng sabi ko, ang mga Amerikano kung mag-drive, napakabilis ng mga yan, ano. So ito na, magsisignal na tayo, no, dahil malapit na tayo. 300 meters, arrive at Wisconsin 173. Para makita nitong sumusunod sa akin na dito tayo. I don't know kung dito yung entrance, ano, pero I think dito yung entrance, ano, kasi meron pa dun
Ewan ko kung dito yun. Hopefully dito yung entrance, oh, Meadow Valley. Dito siguro yun. Hindi ko nga lang. Hindi ko nga lang alam kung saan ang shipping nila dito, no? So, tatanong tayo mga kapatid, ano? Baka dito ang shipping nila or kung saan man. Hindi, igilid natin ng konti. Morning, sir. Yeah, this is my first time delivering here, so how it works? I need to go to the office? You just park over there where the mountain of The soil? yeah, Okay. and Unstrap? I will send someone there. Yeah. Okay, unstrap. Thank you, brother. Thank you. Ayun, so okay. Doon daw tayo sa ano? Sa ano magpa-park ano? Doon sa banda room, sa loob. So, tama itong ano natin, pero may ikutan kaya ako dito kasi parang dead end yung dulo. Hopefully doon sa kabila may ikutan ako, no? Huwag niyo sasabihin ano. Paatras yung ano. Let's see, mga kapatid. Medyo tight yung yard nila. May mga nakahambalang kasi sa gilid-gilid. I think meron ito. Pa-exit dito sa left or ewan. So mag-park muna ako dito. Paatras yung ating labas ay hindi, ito, may stop sign dito. Kalsada na siguro yan. Yeah, kalsada na. So dito tayo. Mag-unstrap tayo dito, no? Okay. Babalik ako mga kapatid, ano? Maya-maya lang. So nag-unload na tayo mga kapatid, ano? So na. Nag-unload na tayo. Okay. Load natin. Hopefully meron na tayong reload after nito, no? Kasi wala tayong pagpaparking. So far okay naman ang start ng July natin, ano? Pangalawang load na natin ito, no? This July. So ito yung company, no? Lumber lang din tong ano, company na to. Ayan. Ito matagal na tong mga to. Hindi pa nabibili, no? Panghaligi, ano, no? Sa Pinas. Okay. So, yan yung mga dinideliver din, no? Butcher Brothers. Yan yung dala ko. Yan yung brand.
tanghali mga kapatid. Nandito na tayo sa ating reload, ano? Dito sa Neenah, Wisconsin. At alam nyo ba mga brad, ang load lang natin is 1,800 pounds. 1,800 pounds, ano? Pabalik ng Canada, no? So dito yung company, ayan, no? At ang ilo-load ko yung mga yon, kagaya nung nakaload doon. Yan lang ilo-load ko. At 1,800 pounds lang, ano? Napakagaang, grabe. Sobrang gaang ng load na ito. Parang empty lang akong tatakbo, no? From here going to Saskatoon, Saskatchewan, no? Bali, estimate ko dyan mga 2,000 kilometers from here. Na ang load ko is 1,800 pounds. Grabe. Kakaiba dito sa ano, sa pain talaga. Never kong nagkaroon ng ganitong kagaang na load, ano? Para sa pick up na load na nga lang halos ito, 'di ba? Grabe. But anyways, swerte natin dahil ganyan lang kagaang load natin. Though hindi ganun kaganda yung sakto lang yung rate. Masasabi ko kasi hindi naman ako gagamit ng maraming diesel. So okay pa rin. Tapos hindi bugbog sarado si Alex. Kaya okay na okay itong load na to. So mamaya ipapakita ko sa inyo kapag isi-secure na natin yung ilo-load sa atin, ano? Tingnan nyo naman tong load natin kung gaano kabigat. Sobrang gaang lang mga kapatid. As in sobrang gaang lang nito, no? So lalagyan ko din dito. Hindi, hindi pwede dyan. Like, kahit nga isang strap lang to pero hindi. Lalagyan natin to ng 2 strap. Pero like there. Kita nyo naman, no? Ang dami kong space. 1,800 pounds daw to. Hindi ako naniniwala na itutulak ko nga. Yung yung 2 palitan natutulak ko Kaya Water United Plastic, no? So lalagyan natin to ng 2 strap din, ano? Bandang gilid. Special equipment to for sure. Kaya ano siya, kaya mahal yung ano niya, yung load niya. Tsaka bago lang daw tong kumpanya na to no? Sabi niya, di ba sabi niya kanina. So parang nag-start pa lang silang mag-send ng ganito sa Canada. Sana makuha ng company namin to. Kasi napakaganda. Napakagaan. No? Humihingi pa nga ako ng additional load Pero hindi natin masyadong i-strap niyan. Kasi mahirap na. Baka mamaya hindi natin masyado hihigpitan to. Diyan, tsaka dito sa harap. Pwede na yan. Ang tanong, meron ba dun sa harap pagkakabitan ng strap?
Ito dito. So doon ko ibabato. Lagi namang problema ang harap lang eh. So ayan, tapos na tayo, no? Bait nila dito. Rock and roll yung naglo-load sa akin dito, mabait. So picturean lang natin, ano, napakagaang ng load na to. Yan lang, oh. Yan lang ang load ko, no? Sobrang ano, ayos. Okay. Ayos na. Larga na tayo mga kapatid. Okay. Ay nako, palit tayo ng damit. Init. Okay. Kita-kita tayo sa daan mga kapatid. Current location natin I-94 heading west, ano? Approaching Fargo, North Dakota tayo mga kapatid, ano? 1,227 kilometers away sa Saskatoon, kung saan natin i-deliver yung load na pinick up natin sa Neenah, Wisconsin, yung napakagaang lang, no? 1,300 o 1,800 pounds lang yung load natin. It's like empty tayo mga kapatid, ano? Napakaganda ng weather, kitang-kita nyo naman. Napakaliwanag sa labas, napakalakas ng sikat ng araw. Current temperature natin is 24 degrees Celsius, pero mainit na yan mga kapatid, ano? Kapag nandito ka sa Northern Hemisphere, mag 20 plus lang yung degrees Celsius, eh banas ng yung buong katawan. Kasi nasanay kami dito na lalong-lalo na kaming mga nasa Canada na malamig ang weather, ano, mababa ang temperature. Kaya pagka ganyan medyo nag 20 plus, eh feeling namin eh sinisilaban na kami. Pero malayong malayo yan compared dyan sa atin sa Pilipinas, ano. And of course lalo na sa Saudi, no. Hindi natin matatapos ito, no, itong driving ngayon para matapos yung 1,002, kasi I think nakakapag-drive na tayo ng at least 2 hours. Nagpahinga tayo kagabi dyan sa may Clear Lake rest area, no. Hindi na ako nakapag-video dahil pagod. Plano ko mag-stop mamaya dyan sa Flying J sa may Minot, North Dakota pa rin yan. Mag-fuel tayo, kung check ko kung kaya naman tong fuel ko hanggang Saskatoon, eh. Let's see kung yung presyo ng price dyan sa Minot, North Dakota is mas mababa kaysa sa Saskatoon. Let's see. Dito na tayo sa Canada border, no? Papasok na tayo ng Canada dito ulit sa North Portal. So hindi ko pa na-ready yung aking mga paperworks, ano, nandiyan pa sa taas. Buti na lang at merong pila mga kapatid, ano. So mai-ready pa natin yung ating dokumento, no. Alis na yung isa, so may dalawa na lang. Saan nagpunta yung isa? Nagpunta siguro ng ano, duty free yung isa.
No air brake, sabi niya. Gusto ko nga. Mahina lang naman pala eh. Tingnan natin yung dokumento natin, ano. Ito lang naman ang kailangan. Siya. Ayaw na. Hello sir, good afternoon. Winnipeg sir. How long you're outside? 3 days sir. Any alcohol, tobacco in the vehicle? No sir. Cannabis? No sir. Yes sir. Thank you sir. Exact location is Saskatoon, Saskatchewan, 2.5 kilometers away sa ating delivery location. Yung load natin na magaang lang eh di-deliver na natin ngayon, no? So malapit na tayo mga brad, no? Hopefully walang pila. Pabilis lang naman tayo Turn ma-unload. right on 71 Street. Kasi 5 paleta lang ito, no? 6 na straps. So mabilis lang tong mai-unload. Mabilis lang ma-unstrap, then po-forklipin lang nila yan. Then ready na tayo uli kumuha ng next load natin, no? Pero wala pang binibigay ang opisina. Kapag dating ko dun sa mismong deliveran, isa-set up ko na yung system na para makita nila na ready to unload na ako, no? Para nang sa ganun ay kung meron mang ready na plano sila sa akin, sa next load ko ay maibigay na nila para makapag-start na ako ng route planning ko. And kung babalik to ng US, since Thursday ngayon, for sure Monday ang delivery. Well, dadaan tayo uli ng Winnipeg, no? Para mag-reset tayo doon bago tayo bumiyahe uli ng Saturday siguro. Depende sa layo, pwedeng Saturday or Sunday magbiyahe na tayo uli, no? On Auction Mart Road, then take the first left. Gilid ko lang dito, no, para hindi tayo nakasagabal. Natin kung saan ang opisina rito. Dito, gilid tayo dito. Okay, babalik ako mga kapatid, hindi ko munang pumunta sa shipping nila to ask kung saan ako i-unload. How are
are you, sir? Good, how you doing today? Good, good, good. What the hell are those things? They said it's a tank, polyplastic tank. I don't know. Yeah, Got one big pallet or is there 2 pallets? 2 pallets. A total of 5 pallets. Are they they're not very heavy, are they? No, it's really light. Yeah, I'll try to get them both in one shot. yeah. This total load is 1,800 pounds only. Oh, okay. How much do it? Yeah, it's like I'm empty running. Right. Okay, good. Oh, Not gonna be able to pick that up? yeah. It's short. I'll take it one at a time. All right. Yan, tapos na tayo unload mga kapatid, ano? Kunin lang natin itong mga ano. And yeah, polyplastic yung mga products nila dito, no?
And meron din silang mga ganito, cedar, no? Then, I think may combine din sila ganito, auger. Ayan, mga auger yung nandun. And then, yun yung mga pang-till ng ground, ayan, no? Yung mga, yun, yung pang-abono yun. Ito yung parang pang-flatten. Ito. No? Nakapagtrabaho din kasi ako sa farm. Kaya may mga ganyang equipment din ako na i-handle dati. Dun sa first job ko rito sa Canada. After dito, libre na tayo mga kapatid, ano?